Kung pagod ka na sa mundo, maging dahilan ng kabutihan. From Ephesians 4 verse 32, be kind and compassionate to one another, forgiving each other, just as in Christ God forgave you. Sa mundong puno ng pagod, stress at kanya-kanyang laban, madaling maging matigas ang puso. Minsan dahil sa pagod, nasasagot natin ang iba ng masasakit. Minsan dahil sa sakit, nagiging malamig tayo sa kapwa natin. Pero tinatawag tayo ni Lord sa mas mataas na paraan. Maging mabuti kahit mahirap, maging mabait kahit walang kapalit. Bilang OFW, dala mo ang bigat ng responsibilidad, pangungulila sa pamilya at pressure ng buhay. Pero tandaan mo ito, ang simpleng kabutihan mo ay maaaring sagot sa panalangin ng iba. Isang ngiti, isang mahinahong salita, isang tahimik na tulong. Maliit man sa paningin ng mundo, malaki ito sa mata ng Diyos. Hindi tayo mabuti dahil mabuti ang lahat sa atin, kundi dahil mabuti ang Diyos sa atin. Natawad niya tayo kahit hindi tayo perpekto. Kaya pinipili rin nating magpatawad. Minahal niya tayo kahit may pagkukulang. Kaya pinipili rin nating magmahal. Ngayong araw, piliin mong maging ilaw. Piliin mong maging dahilan ng pag-asa. Sa bawat kabutihang ginagawa mo, pinapakita mo ang puso ni Kristo sa mundo. Kaya tara, pray tayo. Lord, punuin mo po ang puso ko ng kabutihan at pagmamahal. Turuan mo po akong maging mabait kahit mahirap at maging ilaw sa buhay ng iba. Amen. Let us declare, pinipili kong maging mabait at mabuti dahil mabuti ang Diyos sa akin. Piliin mo ang kabutihan. Piliin mo ang pagmamahal.